So, ayun. Tapos ito yung mga chicken natin. Mukhang healthy naman. Pero medyo may inaantok-antok. Ayun, oh. Kita nyo yan. Pinainom ko na yan eh. 01 tsaka 05 yung uminom. Kasi may mga sing-sing na yan. Kahit pa paano. Ang ganda ng setup ng manukan natin ngayon. Kasi, anong oras? Alas 10. Alas 9, alas 8. Pasok na pasok po yung araw. Magandang buhay. Tingnan ko muna. Ay, nako. Ayan po. Ito na naman tayo. Ulit-ulit lang. Saturday ngayon. Medyo makulimlim po kahapon. Ang ganda na ng ating nyug, ano? Kaya lang, hindi siya dwarf. Kung dwarf po yan, sana may bunga na. Mali na naman ang desisyon. Nagtipid kasi ako eh. Mahal kasi ng dwarf. Yung time na yon nasa 300. Ito kasi dwarf daw. Binenta lang sa akin ng 100 yata. Ayun, dwarf nga. Dwarf na hindi namumunga. Ganda oh. Oh, yung mga dwarf ganyan, nakalaylay pa nga sa ano eh. Pero sana ay baka magulat na lang tayo, may lumabas pong mga bulaklak diyan ano. Linis-linisin na lang na lagi at tingnan natin. Asin, maganda naman. Maganda naman po siya kasi ano naman eh, kumbaga kikita nyo naman po healthy. So, asin lang naman yan. 14 nga lalagyan natin. So, hopefully ay mabungahan din tayo. So, update tayo sa mga alaga natin. Nag-deworm. Grabe, ang daming bulats. Ang daming bulats. Lininis ko na. Ang hahaba. Ganyan. Shout out kay Brother Randy Meneses. Yan, magmamanok po yan. Marami tayong tips na nakukuha. So, ayun. Tapos, malapit na natin silang pakawalan. Kaya lang medyo inaantok-antok. Yung mga may sipon-sipon ba. Normal naman yan. O ginagamot naman po natin. Pero, ayun nga. Yung ating timpla ay hindi naman po yun gamot. Yun naman po ay for prevention. Kaya ngayon, nagagamot po tayo. Mahirap naman umasa doon. So, ayun. Pero maganda yun kasi ang kulang pala sa aking ingredients. Dapat pala kahit may luyang dilaw, may ginger din siya. So, i-revise natin to. Maglalagay ako ng ginger. Magbe-blend din po ako ng ginger kasama ng luyang dilaw. So, magdadagdag tayo, no? Oregano, bawang. Oregano kasi maganda po yan sa sa lungs, 'di ba? Gamot sa sipon-sipon. So, oregano and bawang, natural antibiotic din yan. Oregano, meron din yan. So, oregano, bawang, malunggay. Nilagyan naman natin ng malunggay for added nutrients, vitamins naman, complete, di ba? So, may malunggay ka pa. Meron kang luyang dilaw. Yung luyang dilaw kasi gut health naman 'yun. Nililinis niya yung sa gut mo. Tapos yung coccidia. Nakakaano din po yung sa coccidia, yung sa sakit po ng mga ibon. Kung malalagyan pa natin, linagyan ko din ng paminta. Tapos natural yung ating suka dahil tuba. Speaking of sukang tuba, kailangan ko palang tumakbo ng iyayaya ko si Bebe. Bebe, tayo? Magbaler. Kahit baler lang. Then bibili po ako ng sukang tuba doon sa malapit lang naman yun eh. Doon sa may baler. So, ayun. Bibili tayo ng marami-raming suka. Ano to? Yung aso sa kabila maingay. So ayun, ngayon wala na kasi, last na yung ginawa ko na yun eh. Konti na lang po, kaya kailangan natin bumili ng sukang tuba. So ayun, paminta para ma-activate po yung luyang dilaw kasi yan partner yan. Pag naglaga po kayo ng luyang dilaw, budbudan ninyo ng paminta. Crack lang, crack corn. Pwede na yun, crack corn, peppercorn, crack. Parang crack corn. Basta nyo lang, yan na yun. Then ayun, magdadagdag po tayo ngayon ng ginger kasi maganda din pala ang ginger talaga. So iniisip ko kasi nasa ginger family naman yung luyang dilaw. So naglagay na rin natin para mas Tapos yun, everyday yun po ang ilalagay natin sa inumin po ng ating kasi effective dito sa kalapati ko eh. Sa mga kalapati ko po healthy po sila. Pati yung bawang kasi pati sa mga worms na suppress niya
Hindi siya talaga binubulate. Lalo na yung mga nagbibigay po ng bawang sa mga kalapate nila, hindi na nagdi-deworm yun. Kasi alam nila na magaling po sa bulate din yung bawang. So ganun din ang gagawin natin. Ang dami na hulog na duhat. Papapitas tayo at si Kuya Gilbert daw ay gusto niyan. Ilang taon na pong lagi niyang hindi natitikman. Sabi ko kay Kongkong, mamitas ka Kong at bigyan natin. Mukhang bibisita sila ngayon. Yung bibi natin malalaki na. Yan, ito ang binibigay natin dito dahil ano naman, ito lalaki nga itong sana babae. Pares barako ano. Mukhang babae naman itong isang puti. Itong lavender. Ano. Ito yung may halo na ano na suka. Ito na yung iniinom nila. Kasi ito naman dahil complete bakuna naman na daw ito, tapos yung tatlong yan na bakunahan naman yan, ito daw na puti may bakuna yan. Okay na yan. Galing yan kay MK. Grabe pala ang World of Indonesian Muscovy Duck. Magkakaaway yung iba. Kampi-kampi. Tayo naman na hindi makikisawsaw dyan. So, ayun. Tapos ito yung mga chicken natin. Mukhang healthy naman. Pero medyo may inaantok-antok. Ayun. Kita nyo yan. Pinainom ko na yan eh. 01 tsaka 05 yung uminom. Kasi may mga sing-sing na yan. Kahit pa paano. Pag pinigahan nyo kasi yung ilong dapat ano. Pag basa-basa, ibig sabihin may sipon-sipon yan. May uso ngayon. Mas mahirap pong alagaan ng manok ha. Challenging po ang manok. Mahirap po ang manok sa totoo lang. Hindi po biro. Kumaga another level from Muscovy Duck. Ang Muscovy Duck, sabi ko sa inyo, ang pinaka-importante lang yan po is bakuna. Pag bata pa sila, sisiw. Day old o week old, kailangan nyo po ng B1 B1. The rest para sa akin. Pag may balahibo na, okay na yan. Napakatibay na po niyan. Dun niya na matibay ang bibi. Pero yung bakuna po importante din. Tapos, pero dito, ito medyo ano po ang manok medyo mahirap pag tinamaan po kayo ng peste, talagang mapepeste kayo. Pero yung bago nating kulungan naman, sa tingin ko mas healthier para sa akin dahil halos ano po sila makakakain ng damo dahil pag pinakawalan po natin yung ang ganda ng plano ko dito maganda po ang plano ko. Sana wag naman mangyari parang nakakatakot yung nangyayari ngayon sa ating mundo dahil parang nagbabadya na naman ang wag naman sana. Natatakot po ako sa Ebola. Grabe daw yung kumakalat na naman, parang sabi ko na naman, parang nag-uumpisa na naman sa COVID So wag naman sana. Yung mas mahirap po kasi sabi nila rare daw. So hindi natin alam kung tama ba ang kasi 10 days daw before malaman parang nakakahawa muna siya bago niya, di ba, bago ma-detect, kaya medyo delikado. Sana wag naman makalabas. Wala pang bakuna daw, so medyo delikado. Kaya ayun. So ito, ang plano natin diyan makulong natin tong areang malaki na yan. Lagi ko naman sinasabi. Pag naka free range po sila, nakakakain ng damo, hoping na uuwi naman doon sa kanilang dapuan, mas healthier po sila. Makikita po ninyo kasi nasa natural environment. So tapos sunlight, napaka-importante po kasi ng sunlight dito kasi sa atin. Doon sa may mahogany, bukod doon sa may tulugan nila na hindi na halos naaarawan, so na talagang yung bakterya na andon. Kaya nga nung nilipat ko yung mga puti, naalala nyo yung puti na binili ko, inilipat ko doon, 1 week lang namatay. Kasi hindi immune doon sa sakit na naan doon. Pero yung iba, immune. Namatay po yung Sabi ko talagang may tama itong lugar na ito kako. Kagaya nung nangyari doon sa mga pabo. So ngayon, learning natin yan, na talagang napaka-importante talaga ng nadi-disinfect. Araw kasi pinaka the best kasi disinfectant is araw talaga para sa akin yung sikat po ng araw the best.
once na naaarawan talaga yung isang lugar, lalo na yung mga kulungan ng hayop ninyo, napaka-importante po yun. Kaya kung magbababoy kayo, pag-aralan ninyo yung setup din na, let's say may part na naka semi free range sila, dapat talaga yung kanilang galaan naaarawan talaga, napaka-importante, naaarawan. So saan ba tayo? Ay, tatanim pala ako ng konti. Ayan, so i-update na tayo. Palay natin, madagdagan pa. Mura lang naman ng darag, pero puro darag lang po ako ha. Wala na po tayong, kaya lang mahal ng bentahan ngayon eh, yung ready to lay na darag. Kasi ito nasa 650 ang kuha natin eh. Tapos yung huli medyo maliit, natawaran ko 500. Sipin nyo, ganyan na po kamahal ano. Kaya pag nagbenta tayo, ganyan din lang. Sana wala namang aangal sasabihin ng mahal naman ng manok mo. Kasi ganun po talaga bentahan ng mga nag-aalaga. Syempre gusto din kumita. Mahirap din di ba? So, ang bala ko kasi dyan, ipamigay ng ipamigay. Hindi. Ngayon naman, ano na po, medyo alam nyo na, medyo kailangan na nating mag-isip-isip at ang wala na tayo napipigagaan. So, kailangan ko nang mag-isip-isip ng sabi ko nga, kailangan ko mag-isip ng advertisement sa lechon kasi masarap naman ang lechon natin. So ang ano lang is yung price talaga eh. Ang hirap eh dahil syempre medyo mahal po ang kuha natin. May mga option naman, pwede naman akong magbiyahe, talagang worst come to worst, just to save di ba, just to save the industry. Hindi, just to save the business, di ba? So para makapag-compete po tayo. Kasi ngayon, talagang ang hirap mag-compete. Ang daming, mas mura, sabihin mo na. Meron nga ako nakita, too good to be true eh. 17,000 ba? 30 kilos daw. Grabe yung freebies. Pang catering. Totoo ba ito kako o scam? Kasi marami ang mga nakakausap ko dito. Ay nako, sabi niya, sir, nadali kami niyan. Pagdating daw po ng baboy, ang liit. Tapos yung mga freebies, ang liliit din lang. Pero sa video, pagkain mo, ang lalaki ng mga llanera, no? Yung mga, ano ba tawag doon? Ilagay ng mga pagkain. Pero pagdating sa'yo, kanya, matatawa ka. Ganun po ba ako? So, yung iba ganun. Kami naman po, pag sinabi naming 30 talaga yan. Minsan malaki pa. Kaya lang, yung ibang hindi sanay, kagaya ng 20 kilos, may nagreklamo dito, sabi ko. Tinimbang yan, 21 pa nga eh. Sabi ko, siguro first time. Kaya nga lagi kong sinasabi, mapapamahal kayo sa maliit. Diba? 25 to 30, 35, yan ang best size talaga. So, ayun. Ayun. Nawala na naman tayo. So, ayun po yung mga ducks natin. Pwede nating i-alok din yan kung sino ang gustong mag-alaga, mga starters, di ba? Tapos yung mag-alok tayo ng mga trayo na ibon, na manok. Nandiyan naman po ang Facebook. Baka maggawa ako ng bagong account para sa mga alaga o saka farmer na din lang. Pwede din naman para at least monetize na yun eh. Tsaka makikita nyo na po doon din lahat ng activity, di ba? So ayun, pati yung advertisement ng ating mga lechon, pwede din nating i-push, di ba? Yung iba nga dyan hype na hype masyado. Wala daw pinagkaiba yung sa oven tsaka yung sa sa uling. Malaking po yun, malaking pangliligaw. Hindi po dahil kami ay nasa uling at yung kinokontra ko yung tawag dito, yung sa oven. Hindi ko po inaisipin nyo na lang ito, sasabihin nilang walang kaibahan. Unang-una, yung pagtitimpla parehas, 'di ba? Nilagay. Okay, parehas ang timpla. Ano ang pinagkaiba po nung uling tsaka yung uling po umiikot. Yung timpla sa loob umiikot din. Na gets nyo ba?
Unlike doon sa oven, nakatayo lang na ganon, may init, umiikot ba yung timpla, yung asin ba, na-absorb ba nung ano, kahit sabihin mo nagpapatagas din siya, hindi makakaikot po yung timpla sa loob ng baboy. Unlike doon sa uling, after 1 hour, umiikot po siya, kukulo yun, bago namin patagasin, na-absorb na yung timpla, na yung mga lansa natanggal, saka namin papatagasin. So, 'di ba? Ang laki ng difference. Kaya yung timpla mo mas susuot siya sa baboy pag pinaikot ninyo. At the same time, smoky flavor pa na meron pong nakukuha. 'Di ba? So, yun para sa akin ha. Kaya sabi ko masyadong hype naman yung na oven, parehas lang eh. Malayo po ang kaibahan nun. Malayo. So, ayun, tawag dito. Lalagay ako ng tubig. Dito na tayo dadaan, kasi ikot ako doon. Teka, kukunin ko pala yung buto ko, tapos gaganon ako, iikot. O, di tapos na tayo. Ayan. Ganda, no? Ayan, didiscuss ko pa sa inyo yung kinatatakot ko. Ayan. Start tayo dito. Lagyan ko lang ng tubig yung aking inakay. Ngayon balak ko pong magbawas din ng ibon. Dahil sobrang dami. Pero hindi po natin bibitawan. Alam niyo naman, magtitira ako ng mga ilang breeders, and then magbi-breed lang tayo ng ilan. Yun yung ilalaro natin. Balak ko nga paliitin tong loft malay natin, di ba? Kunin natin yung mga materyales. Balak ko hanggang doon lang, hahatiin natin yung kalahati. Bahala na si Junjun kung ano ang pwedeng gawin. Tapos hatiin natin to. So dalawang pa din. Ayun, pwede natin gawing flyers yun. Then isang flyer na lang pala. Tapos hatiin natin yung dalawa doon. Pang hen tsaka cock, 'di ba? Masyado na pong malaki. Ayan. Yung mga inakay natin, gaganda pa naman. Ito yung sinasabi ko. Mukhang effective naman yung linagay natin na may duhat dito nakarating. Unbelievable. Kita nyo naman gumanda yung mga nyog, kaya lang kailan ka mamumunga, kailan ka mamumunga, gaganda ninyo. Ito medyo yat pa, pero makakasurvive yan, medyo payat lang. Alam nyo kinatatakot ko, yung tagbagyo. Di ko po alam kung paano natin isusurvive. Unang-una yung mga saging, mga papaya natin, ito yung mga tanim natin, kasi talaga pong grabe. Kasi shoutout pala kay Tito Noel Yabut. Kachat ko siya, sabi niya, kumusta kayo? Sabi ko, Tito, ang lakas, thunderstorm pa lang. Sabi niya, oo, nung paglipat namin dito sa Pilipinas, sabi niya, na-observe ko na parang every year may grabe ang weather. Sabi ko, okay, sinabi niyo pa. Kasi ang Pilipinas ay isa sa bansa na pinaka-apektado ng climate change. Ayan. Alam niyo naman yan sigurado. So ayan, ito po yung ating saging na sabi ko sa inyo, abangan po ninyo ito magiging, wag lang madidisgrasya. Ayan, may tukod na. Wag lang po madidisgrasya yan. Ay, sabi ko sa inyo. Pang yan, pang derby. Pang derby po yan sa laki. Saan na yung ating saging? Natabunan, pero lalabas din yan. Isa natin doon, sana magtuloy-tuloy. May lumabas na saha dyan, mas maganda na. Yan, tuloy naman yan. Yun po yung kinatatakot ko. Yan, mga palabas na po ang mga puso nito.
In 1 month time, may mga puso na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po 6. Magpupuso na yan. Mga candidate na yan. 6, 7. Ayun, 7, 8. Yan. Marami na pala eh. Marami po pala ang magiging candidate natin na magkakaroon na ng this coming June. So pag nagpuso siya ng June, July, August, September, October, parang masyadong tignan natin, malay mo naman. Pero sigurado naman October meron po yan. Maganda. Tingnan nyo yung ating langka. Tumataba na po yung tumataba. Ayan. Nagyan kaya ng abono ni ni Kongkong. Parang kulang sa nitrogen didilaw. Naalala ko yung mga avocado. Baka sobrang ulan, kayanin kaya yung tubig. Bagay, bababa pa rin naman kahit papaano pag ganun. Kaya yun na andun, safe yan mga avocado dun. Kaya lang unknown po yung avocado natin dun eh. Yun lang ang problema. Ay, mamatay itong papaya ay, ayan na, ready na yung ating kulungan. May doorknob pa, napakasosyal, ang bihira yan. Baka luma naman yan. Ang galing ang galing. Hintayin lang natin yung mga bibi natin na medyo kumapal yung balahibo, lalong lalo na po yung tatlo. Naman yan, ay grabe, takpang ko lang yung mga dinampot kong patay na isda. Ayan. Ay, checkin natin yung kulungan doon bago tayo magtapos. Ayan. Tapos grabe ang talbos ng kamote. Ito po talaga yung gustong gusto niyang season. Uulanin, tapos aaraw. Ulan sa hapon, araw sa umaga. Ay, gustong gusto po nila yan. Shout out sa mga nakakamiss ng talbos ng kamote. Grabe, ang ganda, tataba. Itong lupa kasi na to, pag tag-init, bato. Pero pagka tag-ulan naman, tingnan nyo naman yung mga ugat ng ng kamote, nakaarangkada. Kaya marami pong nasipsip na nutrients na yan. Yan na. Diba? Solid. Tataba. Grabe. Sarap yan. Kahit sa nyo lang po sa kanin. Pagka nag-i-in na yung kanin, ibabaw nyo lang sa kanin. Okay na yan. Sarap na yan. O kaya pwede nyong igisa naman. Ay, sarap. Taba. Ang tataba. Ay, si mama pinabigyan ko ng isang araw niyan. Sigurado masaya yon. Ay, tayo? Tingnan nyo naman yung paa ko. Yan po yung ngayong tag-ulan. Mahirap. Ibunga pala itong ating mansanitas. So ayan, silipin lang po natin. Na naman yung mangga natin, Ay, talaga hirap yung isa na kinatatakot ko. So ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ba napakaganda? Ang ganda ng setup ng manukan natin ngayon. Kasi anong oras? Alas 10, alas 9, alas 8, pasok na pasok po yung araw. So ang kinaganda dyan, nadidisinfect po yung lugar.
Ayan, ito gigibain natin yan, matatanggal natin. Tapos dito, ayan, oh, may konting lilim, may konting araw. Maganda. Pwede tayo magbawas. Tapos dito sabi ko pwede pa tayong magligawa ng, kung sakali man na gaganda pa po yung at mapaparami natin, aayusin natin to. Ayan. So maganda po itong ating galaan ng ating mga manok. So far magiging maganda. Plus eto, bubuksan natin to pag dumami na, bubuksan po natin yan. Baka nga itong mga part na to maging anuhan din nila. May mga part na gagawa tayo ng mga silungan po nila. Baka nga ito maging ano na 'di ba? So hindi natin alam kung malay nyo mag-click. Ako naman po maligaya sa ganyang nakakamiss nga yung may alaga na manok, especially. Rewarding po ang chicken totoo lang, rewarding po ang chicken. Malay nyo, maparami natin kagaya kay Manny Piñol. Ang laki po nitong area. Ang laki po niyan. Ang ano lang natin is yung dapuan po nila, wag silang magsiksikan. Pero pag ano naman, gala naman sila Kinaganda kasi marami pong mga damo-damong makukuha. Plus, sana mag-click yung plano ko. Ayan. Lalatag tayo ng net dyan, shading net. Azola. Ayusin natin yan. Aayusin po natin tong lugar na to. Pag may mga saging-saging na, may ano, di ba? Maganda. Unti-unti lang. So kung abangan niyo po yung ating journey dito sa ating chicken. Ako naman ang sinishare ko is yung aking passion. Para pwedeng tularan ng iba, di ba? Kung ano yung passion natin, doon tayo. Importante doon ka masaya. Ayan nga, duckweed tingnan niya, duckweed. Tumutubo lang kasi ang duckweed kahit saan. Yung azola hindi. So kailangan natin kumuha ng azola. Yung isang rider nung nakaraan, may daladalang azola. Ang bilis lang pong kumuha. Pina-rider lang. So yun, kakalat lang natin yan dyan. Pagka naano na natin, may azola na tayo. Eto, kasi hanggang dito lang talaga siya Pero medyo malaki naman na po yan. For the meantime, ito lang po muna ang anuhin natin. Pwede tayo maglagay ng konting net dito para pagka tag-ulan, shading net. Parang ano na din po nila. Gigibain natin to. Ayan, ayusin natin. Ito, ililipat natin. Ito magaganda pa. Lipat natin yan. Para yung mga manok natin, dito sila. Brooder, dyan na siguro muna. Pero magpapagawa ko kay Nelnel, bakal na. Simple lang. 2 division lang siguro o 3. Pwede na. Pang brooder natin. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.